hindi ako papayag na ginaganyan yung family ko. Namin ine-expect na ganun yung ibabato sa amin, like paninira, di ba? Kasi yung pinaka-reason kung ba't pinalitan na sila. Actually, matagal na dapat, nag-warning na po kami sa kanila. Hindi to paninira, sinasabi ko lang yung totoo. Okay? Trabaho lang kayo dyan kahit anong oras kayo pumunta, pumasok, lumabas. Matapos yan. Kung hanggang kailan yan matatapos, kasi hindi namin yan pera. Huwag sana sumama yung loob nyo kasi kung ano yung sinasabi ni Dada sa mga vlog, totoo naman yun, hindi yun paninira. Magiging ano yan, magiging ghost project yan kung pinipirahan namin. Hindi naman kami gobyerno para kurakutin yung ganyan, di ba? Overview kayo sa mga ganyang possibility na pwede kayong palitan, lalo na kung may nakita kaming dapat nang palitan talaga kayo. Huwag masyadong seryoso kahit naiinis ako. Still, maganda pa rin. Very demure. Ayun na, ipapatuloy natin yung sinasabi ko. So, hello, what's up mga kagani? It's Megan, your one and only Dakwala Gwenny. So, for today's video mga kagani, andito tayo sa new project at may mga kailangan akong ipakita din sa inyo. Syempre, kasi dito tayo sa new project and of course, may mga dapat akong linawin dahil sa merong nag-comment sa latest vlog. Dalawa pa lang nga yun eh. Hindi ko pa na-upload yung karamihan pero may nag-react agad which is Kuya Carpenter 1. And hindi ako papayag na ginaganyan yung family ko. Dahil sa kinoment niya, ganon. And of course, medyo na-off lang ako sa comment niya dahil naging mabuti kami sa kanila. And di namin ine-expect na ganon yung ibabato sa amin. Like, paninira, diba? Tutuusin nga, pwede namin yun ireklamo, pero as long as na kaya pa naman namin hold dyan lang muna. Pero sana kung napapanood naman nila to, ito na yung kasagutan. And pasensya na po kung dinaan ko na sa vlog. Okay, so dito po tayo sa taas, which is ito po yung natapos nila Kuya Carpenter 1. Yes, maganda and pulido din. And dun sa pangalawa, na-end kasi yung patrabaho sa kanila dun sa pagkat na ng pabahay project, yung sa bubong at yung asintada doon. Ito kasi yung pinaka-reason kung ba't pinalitan na sila. Actually, matagal na dapat, hindi na naisama ito. Doon pa lang sa second floor, yung pag-asintada. Based on our observation, talagang, nabagalan po kami and nag-warning na po kami sa kanila. Like, pwedeng bilis-bilisan kasi nakikita ng sponsor and of course, kayo mga kagwani. And, ayun na nga, hindi pa rin nabago yung galaw nila. So, sige, patuloy hanggang sa nakaabot na dito. Concerned na din kami na kailangan hindi masayang yung oras. Hindi to paninira, sinasabi ko lang yung totoo. And, sa pag-edit ko nga, binibilisan ko na lang ng 0.1 and 0.2 yung galaw nila para hindi mahalata. Talaga nasasayang yung oras. Of course, at the same time, nasasayang din yung pasahod. Kaya, nililinaw ko lang na hindi kami mag-iisip na palitan po sila kung walang rason. Walang rason. And hindi po totoo na
sabihan kami ni Kuya Carpenter na piniperahan. Hindi, kung piniperahan namin yan, di sana pinabayaan na lang namin sila Kuya Carpenter na magpabagal ng galaw nila. Hinayaan na lang sana namin na yung isang araw nila, walang kalahati yung asintada, asintada na lang naman yan. Ako yung nag-speak up para kay Dada kasi naaawa ako. Sa loob ng ilang months na ata na tinutulungan ako sa pag-vlog, tapos ganyan pa ang makikita ko na may nagko-comment na sinisiraan. Damay pati kami. Wala daw maniniwala kay Dada kasi piniperahan. Saan? Ako ang naghahawak ng pera. Ako ang nagmamaniobra ng pera. At alam ko ang budgeting niyan. Kung nanonood ka man, Kuya Carpenter, pasensya na po ha. Naging mabuti kami sa'yo and you have no rights para siraan kaming pamilya. Ako kasi ayoko talagang sinisiraan ng pamilya ko. Ayun, itong vlog na to, hindi to paninira. Ito ay mga kasagutan dyan sa mga naku-confuse kung ba't may nag-comment ng ganyan sa amin and kung ba't nawala si Kuya Carpenter and yung ibang labor niya. Kasi nga po, sabihin na natin, ako medyo may alam na din kasi sinabi sa akin ni Dada na kapag asintada, alam niya, medyo mabilis na din yan ang paggawa niyan. Yung time na ngayon, yun sa second floor pa lang naman, kalahating araw, nasa ganito pa lang siguro. Yan. Wala pang ata dito. Yan pa lang, isang habang ganyan. Pero kung i-compare natin sa bagong labor natin, na si Kuya Carpenter 2, wala pang kalahating araw, marami na siyang nagawa. Mga na cut ng gagawin nila Kuya Carpenter, ito. Wala pang kalahating araw, mga 1.5 hour, marami na silang nagawa. Kasi talagang tinoka niya si Kuya Edwin na maghakot, tapos tagahalo, tapos tagabuhat ng mga hollow blocks. Kaya mabilis, and kahit solo lang si Kuya Carpenter 2, ayan, nagawa niya po agad ito. Ayan. Wala pa yung 2 hours. Nag-isa't kalahating oras nga lang. Tapos, kung mapapansin nyo dun sa mga nauna kong vlog, pinaliwanag din ni Dada at detailed talaga yung pagsabi ni Dada kung anong oras natapos yung ganito. 9 AM pa lang, dito na, ganyan. See the differences, mga kagweni. Valid yung mga sinasabi ko sa inyo and I have the rights to speak kasi vlog ko to. And comment sila dito sa mismong YouTube channel ko. So, syempre, mapupunan ko yan kasi YouTube channel ko nga eh. Nag-comment sila ng masama sa amin porket pinalitan na sila. Pero para sa akin, wala silang karapatan para siraan kami porket pinalitan sila. 'Di ba? At ayun, kung nakikita nyo pa. 1 week pero makikita nyo na yan, Ayan. Ayan. At dun pa sa taas. Makikita nyo yung kung gaano kabilis yung bagong nakuha namin. Tsaka kung nanonood, ayan sila Kuya Carpenter. Wag sana sumama yung loob nyo kasi kung ano yung sinasabi ni Dada sa mga vlog, totoo naman yun, hindi yun paninira. Yun yung totoong nangyayari dito. Quarter to 1, nandito na sila si Kuya Edwin at si Kuya Carpenter 2. On time silang pumupunta dito. At ginagawa nila yung kung ano ang dapat mga gawin. Ayan. Nung dito nga sila, hindi kami nag-istrikto sa oras. Tapos ganyan pa, sinisiraan kami. Ano yun? Dapat nga alam ng isang construction worker kung ano ang tamang oras sa pagpasok at sa paglabas. Yun nga, hindi namin yun inistriktuhan tapos sisiraan kami.
ayan, yung bagong kinuha namin, alam nila kung ano yung tamang oras sa pagpasok at sa paglabas. Imbes na kausapin kami personally kung ba't ganito, ganyan, kung gusto nila ng kasagutan galing sa amin, dapat pinuntahan nila kami. Tapos, sinasabi kong pineperahan namin yung sponsor namin. My gosh, mga kagawin, makikita nyo sa bawat vlog ni Dada, vlog ko, kung pineperahan namin yung sponsor namin. Iniingatan nga namin yun. Saka, ayun mga kagawin, naputol yung sinasabi ko dito. Kasi napalit tayo ng battery. Na low bat kasi. Ayan. Wait lang, medyo kalmado na yung mukha ko kasi, ayan. Basta. At ayun, wag masyadong seryoso kahit naiinis ako. Still, maganda pa rin. Very demure. Ayun na, ipapatuloy natin yung sinasabi ko mga kagawin. Like, diba, naakusahan kami na pineperahan lang daw yung sponsor. Talaga ba? Talaga ba? Pineperahan? Kung pineperahan namin yung sponsor mga kagawin, di sana walang mga changes na maobserbahan nyo dito sa new project, diba? Kayo mismo ang makaka-observe each vlogs na upload ko and yung mga ina-update sa inyo ni Dada. Although, late ako sa pag-edit and pag-update sa inyo mga kagawin, still, andyan yung documentation kung paano at kung ano yung mga natapos ngayong araw. Kayo mismo yung makaka-observe niyan. Tsaka kung pinipirahan namin yung nag-sponsor nito, di sana hindi na matatapos to. Di magiging yan, magiging ghost project yan kung pinipirahan namin. Hindi naman kami gobyerno para kurakutin yung ganyan, di ba? Magiging ghost project yan kung kinukurakot natin yung sponsor. Tinuturing din kami ng sponsor namin na kapamilya na din. Tsaka ang kapal na ng mukha namin yan kung peperahan namin siya. Diba? Kayo ang makakapag-isip mga kagani. And sana, kung nanonood man yung nag-comment dito, nag-comment dun sa latest upload ko about sa may bagong Kuya Carpenter, doon nag-comment siguro sumama yung loob na pinalitan. Pero, sana, bilang isang construction worker, sana, malawak yung pang-unawa. Kasi, overview ko ang mga construction worker na normal na palitan. Lalo na kung may mga valid reason. Diba? Saka, rights yan ng mga nagpapatrabaho kung papalitan kayo or hindi. Sa kabila ng pagiging mabuti namin sa kanila, pagiging maasikaso rin namin sa kanila, hindi kami nagstrikto kung ano man ang yung oras na dapat na pumunta sila. Talagang hinayaan namin sila na 8 a.m. to 9, tapos like, hindi sila nag-overtime. Diba? Hindi pa nga lunch, aalis na sila. Ayan pa, isa pa, hindi pa nga nagtatrabaho. Pinagbibigyan namin kapag nakikiusap silang yung mag-a-advance na bigay agad kami. Tapos ganyan ang ibabato sa amin na pineperahan lang daw ang sponsor. Kita naman dito sa building. Hindi sa amin big deal na yung sumama yung loob nyo dahil pinalitan. Dapat nga, nag-overview kayo sa mga ganyang possibility na pwede kayong palitan, lalo na kung may nakita kaming dapat nang palitan talaga kayo. Kung may nakita kaming reason na dapat palitan kayo. Kasi nasasayang yung oras. At the same time, yung pasahod ng sponsor namin. Hindi kami mag-iisip na nasasayang yung oras at yung pasahod. Hindi namin iisipin yung ganong situation na, nasasayang yung oras, yung pasahod ng sponsor. Kung pinipirahan lang namin sila. Diba? Sana pinabayaan na lang namin na, sige,
Magtrabaho lang kayo dyan kahit anong oras kayo pumunta, pumasok, lumabas. Matapos yan. Kung hanggang kailan yan matatapos, kasi hindi namin yan pera. Ganun yun. Dapat ganun, ganun yung ano namin, yung asta namin. Kaso hindi. Concerned kami sa ano namin, sa sponsor namin. Kaya sana maging lesson sa nag-comment. Especially, obvious naman, Kuya Carpenter. Alam ko nanonood kayo. Sana maging kasagutan to at maging lesson sa inyo na hindi porket pinalitan kayo, may rights na kayo para siraan kami. Yun lang for today's video mga kagani. See you next vlog!